Kapapasok na balita, nakatakdang dalawin ni Pangulong Aquino ang iba pang mga nasalanta ng habagat sa kanyang helicopter. Pero ayon sa tweet ni Secretary Ricky Carandang ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, napilitan lumapag sa SCTEX ang chopper. Kaugnay niya, makakapanayam natin si Secretary Carandang. Magandang umaga, Secretary Carandang. Magandang umaga, Howie. Okay naman ang lahat ng sakay ng chopper kasama si Pangulong Aquino? Yes, okay tayong lahat dito, Howie. In fact, kararating lang po natin sa Paniki, Tarlac, yung first stop ng ating flood visit, no? At sa ngayon, kausap ni Presidente ngayon sa loob ng isang school building ang mga evacuees dito sa Apulit Elementary School dito sa Paniki, Tarlac. So, we're a little bit delayed, Howie, pero tuloy pa rin ang scheduled visit natin sa mga flood victims. Ricky, bakit sa intro ko parang ang sinabi ko napilitang lumapag? So, it wasn't an emergency landing. Well, ganito yung nangyari, no? We left by 8 o'clock from Bahay Pangarap at via chopper. We had 2 passenger choppers and 3 security choppers. Before 9 o'clock, a little before 9, medyo lumakas po yung ulan sa may Pampanga, sa may Tarlac. And the pilots decided na yung visibility was too poor for us to continue. So just as a precaution, napilitan kaming mag-landing, unscheduled landing, sa dulo ng SCTEX dito sa Tarlac. And from there, land travel na? Well, kasi hinihintay natin mag-clear up yung ulan, no? Kung sakaling mag-clear up yung ulan, di lilipad ulit kami. So naghintay kami ng konti, pero mukhang patuloy yung ulan. So we made a decision na mag-convoy na lang by land. So umuulan pala dyan sa Central Luzon, sa Tarlac, no? Akala natin kasi tumitigil na yung ulan sa maraming lugar. Pero dyan may ulan pa rin. Kanina merong ulan, ngayon nandito kami sa Paniki. The rain has stopped, no? Pero halatang umulan dito ng konti because the roads are a little bit wet, no? So yes, hindi natin naasahan na yung rain magiging strong enough na yung visibility natin maapektuhan. So napilitan tayo mag-unscheduled stop at ngayon we're proceeding by land. Okay, paano nyo pinipili yung dadalawin ni Pangulo? Siyempre, napakaraming lugar ngayon yung kailangan ng tulong ng pamahalaan at atensyon ng Pangulo, no? Paano nyo pinipili ngayon? Kasi kahapon nasa Marikina, ngayon nasa Tarlac. Bakit hindi ibang probinsya, Pampanga halimbawa, o pupunta doon kayo mamaya? It's a number of factors, Howie, no? Yung isa, kung magkalapit sila kahapon, napansin Malabon, Marikina, Caloocan, magkalapit sila eh. So madaling itin. There's also the factor na saan ba tayo nakakakita ng mas maraming damage. Very clearly, based on media reports, yung Marikina, no? There was a problem sa Marikina. So we wanted to visit them as well. Ngayon, ayaw naman natin masabi na puro Metro Manila lang ang binibisita natin, no? So nandito tayo sa Tarlac, mamaya pupunta tayong Batangan at sa Pampanga para bumisita rin, at sa Bulacan para bumisita rin sa ibang mga nasalanta ng baha. Okay, so grabe yung epekto sa Tarlac kasi hindi masyadong nababalita yan. Yeah, maraming mga pamilya dito sa mga evacuation centers. We're going to 2 places here just to make sure they're okay. At mukhang smooth naman yung pagtakbo ng operations dito, no? Sa mga nakikita natin, maganda ang koordinasyon ng mga communities dahil sa kanilang mga local governments. At yung mga local governments in turn have been coordinating well with national agencies like DSWD. So mukhang maayos naman ang nagiging relief and rescue operations natin. Okay, maraming salamat Secretary Ricky Carandang kasama ni Pangulong Aquino sa Tarlac.